Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw. And sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Una komento mula po ito kay Ginang Annalyn Hiccup. Sabi niya, "Good morning dear, kung yun man ang plano nila, magiging masaya ako habang nandito kayo at napapanood ko kayo sa showbiz. Tama rin yan para magkapamilya na kayo, maging maligaya kayo sa inyong pagsasama. After 2 years, happy ako Dres. Dahil magkasama sila sa 3 weeks sa Paris. Ang galing talaga nilang dalawa pero nakakakilig ang kanilang mga date sa Tago. Kim Pao forever." Tama po kayo dyan, Ginang Annalyn Hiccup. Tama rin naman po na 'di ba mag-settle daw na si Kim and Paolo Avellino dahil hindi na po sila mga bata. Nasa tamang edad na po sila para po sila ay gumawa po ng sariling pamilya. Kasi hindi naman po pwede na laging showbiz ang atupagin ni Kim and Paolo Avellino kasi alam naman natin na tumatanda po sila taon-taon. Kaya kung hindi man ngayon mga kakimpaw, siguro sa mga susunod po na taon sila magplano ng tungkol dyan sa settlement na yan, 'di ba? Kasi ngayon, pansin natin na palagi pa rin po silang nagtatago, katulad na lamang po ng nangyari sa Paris, France na 3 weeks. Pinaghahanap si Chinita Princess kung nasa ang bansa, pero nasa Paris, France lamang ito at kasama ni Paolo Avellino. Malapit sa location ng pinagsushootingan po ni Paolo at Nadine Lustre. So doon pa lang nakita natin yung paggawa ng way ng isa't isa para mapalapit nga naman ang isa't isa. 'Di ba? So wait na lang natin yung magiging desisyon nila sa kanilang future. So maraming salamat po sa komento, Ginang Annalyn Hiccup. God bless po at mabuhay kayo. Next comment naman mula po kay Ginang Norma Cole. Sabi niya, "Dress, good noon sa'yo. Okay lang kung ang idol natin gusto ng huminto sa pag-aartista. Tama lang, lalo na kung lumagay na sila sa tahimik. May napundar na naman sila. Di na sila gugutumin, lalo may mga business ang bawat isa. Mag-focus na lang ang KP sa magiging pamilya nila. Patnubayan sila ng Diyos sa kanilang mga pangarap kasama ang mga magiging anak nila. Ipagdasal natin na sana ang pangarap nilang ito ay matupad kasama tayong mga fanay sa saya. I know God is a good provider, especially like Kim Pao. Thank you, Ders. God bless us always." Tama kayo dyan, Ginang Norma Cole, no? So, igalang natin kung ano pong magiging desisyon ni Kim and Paolo Avellino in the near future. Pero syempre, malulungkot tayo at mamimiss natin silang dalawa lalo na kung maglaylo sila sa showbiz industry. Kasi yung 3 weeks pa nga lang po na wala silang paramdam, parang hindi po tayo sanay. Ano pa kaya yung pag umalis sila sa showbiz industry, 'di ba? So, hindi na po madalas ang pag-update yan kasi nga po magpo-focus na sila sa outside world, sa showbiz industry. Pero sana, pag nangyari po yun, hindi po iwan ni Kim Chu ang It's Showtime. It's Showtime na kung saan ay talaga namang inaabangan ng mga seniors. Every noontime, inaabangan si Kim Chu. Kaya sana kahit yun lang mga kakimpaw, hindi po yun bitawan ni Chinita Princess. And yes, correct po kayo dyan, Ginang Norma Cole. Meron silang mga sari-sariling business. Since very business-minded nga po si Kim and si Paolo, kaya kahit mag-quit na po sila sa showbiz industry, meron at merong papasok na pera sa kanilang mga account. So maraming salamat sa inyong komento, Ginang Norma Cole. God bless po and mabuhay kayo. So eto na nga, pag-usapan na natin ang mga balita po na nakalap natin sa gabing ito at unahin na nga nating pag-usapan ang tungkol dito sa pinost ni Carlos Miguel sa nakuha pong ads ng The Alibay for 2 weeks. Sabi niya nga dito, 2,446 ads ang kinita ng network sa The Alibay in just 2 weeks sa 8 p.m. slot. Hindi pa kasama dito yung Holy Week. Wala nang dapat patunayan ng The Alibay. Ilang beses nang nagtapang Kim Pao sa Prime Video at I Want. Kung tutuusin, parang replay na lang ang pinapalabas sa Free TV. Pero hanggang ngayon ay di hamak, mas marami pa din ang ads at views ng The Alibay kumpara sa katapat. Partida, may advanced episode pa sa I Want. Wala na sa 8 p.m. slot ang The Alibay kaya tantanan nyo na
ang pag-pressure sa Kim Pao. Mag-focus kayo sa bagong serye na nasa 8 PM slot ngayon dahil for 2 days, ang laki ng binaba ng ads nila from 199 to 159 agad. Solution, ang kailangan para mapataas ang ads, views at ratings nung pinalit nyo sa 8 PM slot. So, kamusta naman kaya ang ratings ng Blood versus Duty? For sure, bumaba din ito kasi bumagsak po ang ads from 199 to 156 na lang. So, tingnan na lang natin sa mga susunod pong araw kung anong kakahinat na ng ipinalit nila sa The Alibay. Samantalang next topic naman, pag-usapan naman natin ang tungkol dito sa 4 po na malalaking website na kung saan laman lang naman ang balita nila si Kim Chu at ang mga short course na tinapos ni Kim Chu dito sa Paris, France. Katulad na lamang po ng Manila Standard. Ayon dyan, Kim Chu Complete Short Business Course in Paris, Philippine Star Kim Chu Finish Short Course in Paris, Bombo Radio, Kim Chu nag-aral ng short business course sa Paris, France. Then ABS-CBN Kim Chu ni-reveal ang totoong ginawa sa Paris ng 3 weeks. So ayan po, ganyan po talaga ka-relevant si Chinita Princess. Konting ganap, talagang laman lahat ng mga naglalakihang news outlet, 'di ba? Isang patunay na talaga namang very relevant si Chinita Princess. Samantalang happy birthday naman sa kapatid po ni Chinita Princess na si Twinkle. So ngayon po ang kanyang kaarawan mga kakimpaw. Kaya naman maraming nagtatanong kung imbitado daw ba si Paolo Avellino sa magiging party ng pamilya ni Chinita Princess. So unang-una, si Twinkle po ay parang nasa Cebu po ata mga kakimpaw kaya kahit imbitahin si Paolo Avellino malayo kasi si Paolo nasa Manila. Tapos si Twinkle nasa Cebu mga kakimpaw. Pero kung merong pagkakataon na lumuwas po si Twinkle, maaari or marahil pwede po siyang makapunta or makadalo sa salo-salo or gatherings ng pamilya po ni Chinita Princess para nga naman po sa birthday celebration ni Twinkle. Twinkle na kung saan ay nagpamanage ng House of Little Bunny pop-up store dito po sa Cebu. Sobrang lapit po sa puso ni kay Chinita Princess nitong si Twinkle. Itong mga kapatid niya na natitira na kung saan ay nakagapay at nakagabay pa rin sa kanya kahit na anong mangyari. Unlike po dun sa isa na talaga namang humiwalay at kumalas na po dahil sa hindi magandang iniwang alaala nito kay Chinita Princess. Siguro naman alam niyo na po kung sino ang tinutukoy natin dito mga kakimpaw, 'di ba? And kahit na magkaayos naman yung magkapatid na yan, syempre yung tiwala po ni Kim Chu nasira na at hindi na po yun po pwede pang ibalik. So kayo ba mga kakimpaw, anong inyong masasabi dito? Please comment down below.